Kung naging witness ninyo? I'm sorry, sir. Sino yung naging witness ninyo? The name of Sa first the... case? Yeah? Yes, sir. Oh. Can I give the name, sir? Andito ba siya? Yes, sir. Saan? He's on the one in blue, sir. Alias RV. Pwede bang mag-share ka sa amin sa nangyari? Mag-share muna. Hindi pala. Hindi ka pa nakapag... Yes po. lahat na. Sige. Thank you. Pa-request na lang po yung mga bagong bisita po ngayon nasa nakaupo rito na hindi pa nagsuswear in na pakitayo na lang po at mag-swear in po tayo. Tsaka doon po. Point of inquiry, Mr. Chairman. Point of inquiry. Are all three eyewitnesses present physically? All three? Okay, thank you. Do you swear to tell the truth? Ay, yung tatlong pulis din po, kasama po lahat. Yung mga hindi pa ho nag-swear in. Pakitaas na lang po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take seats. Thank you. For info, kayong tatlo, for the information of this honorable committee, especially our Senate President will be the one recommending to DOJ for your inclusion or admission into the witness protection program. Yung isa, sir, hindi pa na applyan. Pero itong dalawa, in-apply na namin and may approval na, Joe? Wala pa? Meron na? Ha? Provisional. May provisional approval na daw, sir, itong dalawa. So, huwag kayong matakot magsalita. Basta totoo lang ang sasabihin ninyo. Huwag kayong gawa ng statement na kasinungalingan. Ha? Kahit na pwede ko kayong ipa-pull out from the witness protection program pag kayo nagsisinungaling. Yes. And if you lie before this committee under oath, while you're under oath, you are liable for perjury. Dapat magkaintindihan tayo dito. So, huwag pasubrahan. Yung pawang katotohanan lamang ang gustong malaman itong committee na ito. Klaro tayo dyan. Okay, alias RV, i-share mo sa committee na ito ano yung nalalaman mo patungkol doon sa first case na sinasabi natin na nangyari doon sa Santa Ana, Manila, sa Manila Arena. Yes po. Sige. Noong January 13 po, may laban po kami sa Manila Arena, Six Tag Derby. Ngayon po, nung dumating po kami ng Manila Arena, alas 4 po ng madaling araw. Sandali. Huwag ka nang matakot. Papasok ka naman namin sa witness protection program. Ako. Tanggalin mo na yung kuwan mo. Yes, sir. Tanggalin mo yung kuwan mo kaya hindi marinig. Hindi maklaro yung pagsasalita mo. Hindi yung mas mo, mas. Yan. Okay. Sandali. Bakit ka nga dito na isama? Tanggalin mo. Kaya hindi ka marinig. Yan. Okay na yan. Bakit ka na isama dito? Anong papel mo dito sa pangyayari ito? At taga saan ka? I-introduce mo sarili mo. Handler po ako sa isang entry name na Mac JJ po. Mac? Mac JJ po. Okay. Ngayon po, nung January 13 po, may entry po kami sa Santa Ana, Manila, Santa Ana Arena, Manila. Ngayon po, nung bago po nawala yung mga victim po sa Manila Arena. Sandali. Sabihin mo muna pangalan mo. Ah, Pangalan mo. ako po si Denmark Sinpuego, Edad. 23 years old po. Taga saan? Taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Okay. Sige, Ay. tuloy mo. Ngayon po, nung January 13, nag-entry po kami sa Manila Arena. Ang entry name po namin, Mac JJ po. Ngayon po, bago po nawala yung mga biktima po ng Manila Arena, nakita ko po. Ngayon po, nung ang mga galing po ako ng smoke area, meron pong, pagbalik ko po ng cock house, meron pong 8 security.
na nandun na po, nadatnang ko po ron sa baba lang po ng cock house namin. Ang cock Anong house po, nalaman na security? mga nakaitim na jacket po sila. Tapos yung isa po, na meron pong ID, ay nakapasok lang po sa loob ng jacket pero kita naman po yung tali ng ID. Ngayon po, Ano, first time mo yun pumunta sa Manila Arena? bali second time na po. Second time. Apo. Yung ibang arena, nakapunta ka na? Opo, sir. Saan ka ibang arena napuntahan mo? Santa Cruz po, tapos Lipa, Batangas. Nakailang punta ka sa Santa Cruz? Sa Santa Cruz po, mga hindi ko na rin po masyadong tanda kasi maraming beses na rin po ako lumaban ng Santa Cruz. So maraming beses. Apo. So itong gwardiya na ito, familiar mo na ito, nakilala mo na gwardiya talaga sila doon. Apo. Nakikita mo ito sa Manila, nakikita mo rin doon sa Santa Cruz. Sa Manila Arena po, first time ko pong nakita yung mga involved po. Pero sa Santa Cruz po, madalas ko po silang makita. Dito sa sa Laguna. Apo. Sige, tuloy mo. Ngayon po, doon po, nung may entry po ako ng Manila Arena, MacJJ po ang entry name namin. Pagpunta ko po ng cock house, meron na pong 8 security na nandun na po sa may tapat lang ng cock house namin yung iba po, nandun po sa loob ng cock house ng victim. Ngayon po, ang victim po ron, ay yung nasa loob po ng cock house ng mga security ay yung tinatawag po nila ng chief. Bali, hindi ko po kilala yung pangalan, pero po sa mukha, kilala ko po. Mukha, kilala mo. Apo. Dito, andito ngayon, kilala mo? Meron dito? Chief? Pwede pong pakitanggal yung mas. Ha? Mas po nila. Mas? Tatanggalin po. Oo, pakikwan. Wala naman tayo tinatago dito eh. Chief, sino yung chief? Yung Ray-Ban mo, shades mo, ano? Yes, sir. Sino? Julie Patidongan po. Julie Patindungan. Yes po. Siya yung natawag na chief. Bali po, meron po siyang isang kasama pa na inuutusan po niya na bali po ang tawag po kasi nung isang inutusan niya, chief po. Chief po yung tawag. Bali yung may katabi po siya na inutusan niya. Yung inutusan niya po, ang tawag dun sa sinabihan, chief po. Chief. Apo. Bali po, Ang tingin mo, gwardiya, pulis. Bakit chief ang tawag? hindi ko po alam kung Okay. ano kasi po nakaitim na jacket po sila eh. Sige, tuloy mo. Ngayon po, nagtaka po ako bakit marami pong security ron sa cock house 33G. Kasi po, 32 po kami, 33 po yung cock house nung biktima. Magkatabi lang po kami halos. Ngayon po, may sa 8 pong security na umakyat dun sa cock house. 4 po yung pumasok dun sa loob ng cock house ng biktima. Andun po yung tinatawag po nilang chief. Ngayon po, yung mga tao po ron sa loob ng cock house, dinatnan po nila, naglilimber ng panlaban nilang manok. Maya-maya po, kinuha na po yung mga tao. Ito pong, si Velasco, lumabas po. Bali po, nung lumabas po si Velasco, hinarang niya po. Sinong siya? Si Patidongan po. Hinarang niya. Opo. Saan palabas? Saan papunta? Palabas po sa cock house nila kasi po natatakot po siguro yung tao. Kaya po lumabas. Ang masaklap po. Velasco. Apo. Kumsek, ito bang Velasco kasama doon sa nawawalang anim? Biktima yan? Okay. Kasama doon sa anim yung Velasco. Sige, sige. Apo, sir. Maya-maya po, binaba na po nila yung tao. Ang unang-una pong nakuha, si Rondel Cristo Room, si Gomez, tapos si Velasco. Tapos po yung Marlon Bakay, dito po sa hallway nakuha ng Manila Arena. Saan nakuha? Sa hallway po ng Manila Arena, papunta pong cock house nila. Okay. Hindi na po nakarating ng cock house si Marlon kasi po may humarang na rin po sa kanilang isang security. Binaba na po siya, tapos kinuha lang po yung dala-dala niyang Would you manok. say binaba? Saan binaba?
Binaba na po ng basement. Basement ng ano? Manila Arena po. Maria Arena. Opo. Okay. Kasi po nandun po kami sa pinakang taas po na cock house Okay. sa 32G po. Ngayon po, binaba pa po sila ng basement. Ngayon po, Tapos? nung nakuha po yung 4 na tao, naiwan po si Mark Carlos Sabala, tapos si Patidongan po doon sa taas na nagbantay doon sa cock house ng biktima habang ibinababa po yung mga biktima. Okay. Di siguro po nung mga 1 minuto ang nakalipas, sumunod po ako doon sa mga ibinababang tao kasi po kilala ko po yung mga nawawalang tao sa Manila Arena. Sinundan ko po. Pagsunod ko po ron sa may basement, tiningnan ko po kung saan dadalhin yung mga tao. Meron pong nakaabang na isang van. May nakaabang puro na isang van na pinagsakyan ng mga biktima. Ang nawawala po sa Manila Arena, si James Bakay, Marlon Bakay, Rondel Cristorum, Roel Gomez, and Jean-Claude Inonog. Yung 4 po sa 6 pong nawawala sa Manila Arena, ang nakita ko po, naaktuhan ko po na nakuha, 4 lang po. Pero po yung 2, si James Bakay, si Jean-Claude Inonog, nakita ko na lang po sinasakay na po sa van. Ma-describe mo yung van na sinakyan nila? Yung light gray po na van. Light gray na van. Apo. Tapos, ano nangyari? Nung umakyat na po ako ng cock house, bali nung maisakay sila, hindi ko na po bumalik na po ako ng cock house, medyo nagtagal-tagal lang po ako. Kasi nga po, alam ko pa mo, may security pa po sa taas. Maya-maya po, mayroon pa pong dumating na mga security na nagbaba ng gamit. Yun nga po si Consolacion, si Virgilio, tapos si Materiano. Matiliano mukhang. Dito yung last meeting ah. Last po. Matiliano. Apo. Ano pa? Sino pang iba? Si Consolacion, Matiliano, Bayog, tapos Bayog. O, andito rin yung si Bayog. Sabala po. Andito ba si Atty. Santos? Atty. Akala ko papuntahin natin dito yung mga tao na yon. The president of Lucky 8 Starquest. Bakit wala sila? In the meantime, Mr. Chairman, I take Yes, sir. note of the presence of Attorney Raymond Fortun. I would just like to find out if he's here as a resource person or as a counsel, just for clarification. Attorney Raymond Fortun. Atty. Raymond Porton? Good morning. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, Mr. Senator. Yes, sir. Well- I'm here merely as a assisting counsel. not As a as counsel. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Mr. Yes, Chairman, attorney. yes, to answer your query, during the last hearing, we were able to present Virgilio Bayog, Roberto Matiliano, and Mark Carlos Sabala. Mr. Chairman, they were here during the last hearing. Yes, and but this committee was able for this hearing, we also sent you subpoena for these people to be here. Unfortunately, these people are not present today, Mr. Chairman. Why? They would be submitting their medical certificate. Medical pa because- agad, hindi pa. May sakit pala. They are indisposed, Mr. Chairman, as Ano? well as other security personnel we were already able to furnish the committee secretary copies of their medical certificate or antigen. Anong laman ng medical certificate, attorney? Mr. Chairman, Anong laman ng medical certificate? that they are not fit to appear and Wow. be present today's proceeding, Mr. Chairman. Kalalaki na katawan nun dito. Siga pa nga yung isa nagsalita dito eh. Tapos sumisakit na pala ngayon. Yes, Mr. Chairman. Actually, Mr. Chairman, we are just complying with the protocol of this honorable committee, Mr. Chairman. Positive? Positive ba? Positive? There are as to the other personnel,
we already submitted their antigen results, and some of them were yielded positive, Mr. Chairman. Positive. Pwede ba natin ipa-swab para malaman kung positive yun? So far, as far as the committee secretariat is concerned, wala na silang na-receive na medical certificate certifying na positive sila. We submitted earlier, Mr. Chairman. Meron? Nag-positive silang lahat? We are just checking, Mr. Chairman. Ha? Siya again, attorney? We are just checking if it was already submitted to the committee secretary. Okay, sige lang. Thank you. Papulapin natin yan mamaya. Please, continue. Alias RV. Nung naisakay na po yung mga tao ron sa van, meron pong umakyat na 5 security na si Virgilio, Materiano, si Consolacion. Sandali lang. Paano mo nalaman mga pangalan nito? Bali po, nung oras po na mawala yung mga tao, yung si Inonog po, yung Jean-Claude Inonog, nakatawag po ron sa tatay niya. Yung tatay niya po, pumunta po sa Manila Arena. Pagpunta niya po ron, ang inabutan niya po ng mga security, pinagkukunan niya po ng mga picture yung ID. Yun po yung pinicturean ng tatay niya. Kaya po, nung pinakita po sa akin, na-identify ko po yung mga pangalan nila. Kasi po, meron pong picture si Inonog. Okay. Ngayon po, yung mga picture po na nakuha na ni Inonog, sila po yung mga naghakot ng gamit ng biktima. Gamit. Opo. Yung mga, Nakita mo. opo. Anong ginawa nila? Iklaruhin mo. Paano yung ginawa? Pagdating po nila ron sa may house ng biktima, kinuha po nila yung mga gamit ng manok, yung folding, yung timbangan, yung katuka po. Kinuha po nila Virgilio, tas si Matiliano, tas si Consolacion po. Saan nila dinala? Hindi ko na po na ano kung saan po dinala kasi po hindi ko na po na sundan. Tapos ano pa? After that? Pagkatapos niyan, ano bang nangyari? Nung nalinis na po yung cockhouse nila, ando na lang po kami sa cockhouse din po namin. Hindi na po lumabas. Mr. Chairman, Yes, sir. mag-devil's advocate lang ako, Yes, sir. not for anything. Ano. Paano mo nakita lahat ito? Bali po mayroon po ro na, nung dinatnang ko po kasi galing po ako ng smoke area. Pagbalik ko po ng cockhouse, nakita ko po may mga security na po ron na 8 katao. Ngayon po, nung pumasok po ng cockhouse namin, kasi po malapit lang naman po yung cockhouse ng biktima, 32 po kami, 33 po sila. Nakikita po namin yung mga nadaan po na security. Wala naman pong face mask. Hindi, sandali. Bakit ka naging sobrang curious o interesado? Kasi sabi mo kanina, sinundan mo pa, di ba? Meron ka ba nakitang unusual, kaya ka naging interesado? Wala naman po. Bali po kasi yung mga tao Ano, po natural na... ka ba talagang gano'n, parang mausyoso? Hindi po. Yung mga tao po kasi na yun, kilala ko po talaga. Mga kaibigan ko po yung mga nawala. Hindi, pero kung wala ka nakitang unusual, bakit kailangan sundan mo? Ano po kasi, yung doon po sa nawala po ng mga tao, yung kapatid ko po, minsan po nasama po ron sa grupo po na yun. Ngayon po, ang naisip ko po nung makuha po sila ng security, paano na lang po kung yung kapatid ko yun nandun. Kaya po sinundan ko. Yeah, salamat. Salamat po. Gusto ko establish kasi yung parang sobrang interesado ka, wala pa namang unusual. Wala po. So, sige, salamat. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, sir. Thank you. So, balik tayo doon sa antigen test. Ang nag-positive dito na binigay ninyo, si Alonto. Antigen ito ha, antigen. Hindi ito RT-PCR. Heroldin Alonto, Mark Villute, Sandy Mosa, Jumon Gaspalinaw, Jubel Valencia,
Lawan Sarmoy, Joy Pereira. So, pito. Ito sir, anyway, kuha mo na ito. Lucky 8 Starquest COVID-19 antigen report. So sa kanila rin ang gagaling itong antigen report na ito. Pero wala dito yung dalawang sinasabi niya, si Matiliano at saka may sinabi ka, yung Bayog po. Bayog. Wala dito, hindi positive. Yes, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, we would submit their medical certificate on a later. Sabi mong sabihin, positive rin sila? No, Mr. Chairman, they were not able to get a medical clearance from their doctor who checked them. They are unfit to attend today's proceedings. But I do have to check the reason why they were not able to get a medical clearance. Alam mo, Mr. Chairman. attorney, I am giving you, we are going to hear this case hanggang mamayang gabi. Hintayin natin makarating sila. If you are cooperative with this investigation, kung gusto mo sila papuntahin dito, I am just asking you to please bring them over. Nandito naman sila dati. Being the president of your company, kung wala kayo tinatago, please, papuntahin nyo sila dito. Lalong-lalo na yun si Matiliano at saka si Bayog. Mr. Chairman, as I mentioned earlier, we were able to present them last week during the last hearing. So we are really cooperative with this honorable committee. Kaya nga, And we were able to bring some of the security personnel who were also subpoenaed. as the chairman of this committee, I am requesting you to please bring them over because their statements will be very crucial. Very crucial in this investigation. Kaya sana, request ko sa iyo, kung kaya mo lang dalhin dito. Kung ayaw niyo, wala akong magawa. I cannot commit, Mr. Chairman, that I could personally bring them today in today's proceedings, Mr. Chairman. And I believe, Comsec, word is subpoenaed. So alam mo, sinabpina natin sila. Kung ayaw nila, anybody from the members of this committee can move for their contempt. Kung ayaw nila magpakita dito. Mr. Chairman, Matiliano and Mr. Matiliano and Virgilio Bayog were already formally charged before the Department of Justice. Siya again? They were already formally charged before the Department of Justice. I believe that they are two of the named respondents in that case filed by the CIDG. Wow. Anong ibig mo sabihin? You want to gusto mong i-insist. Hindi ako abogado ha, pero No. para pag ibig mo sabihin na tinatawag mo yung gusto mong i-avail yung sub-judice rule dito porque respondent na sila. No, Mr. Chairman, I'm No. not So, going ano po to that ibig sabihin mo? direction. I'm just informing this honorable committee because I think it wasn't informed by the CIDG that Mr. Bayog and Matiliano were two of the respondents named in that case that they filed. So, and besides, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, they already appeared during the last hearing, wherein this honorable committee was able to propound questions to them, Mr. Chairman. And on the last note, Mr. Chairman, as I mentioned earlier, I was informed this morning that they were not medically cleared to attend in today's proceedings. What I could commit, Mr. Chairman, at the end of the day, I would ask for their medical certificate to be brought here before this honorable committee and submitted to this committee, Mr. Chairman. We don't need that. Mr. Chairman, That medical certificate cannot say something. So wala po tayong makukuha doon sa medical certificate. Ang akin lang, kung talagang gusto nyo mag-cooperate dito, alam ko naman na kayang-kaya nila. Dapat andito sila para maklear natin ito lahat. Yes, Senator Mr. Lacson, sir. Chairman. This is an inquiry in aid of legislation. The one with the DOJ is a preliminary investigation.
So there's no reason why they should not be here to testify. But they are, of course, they have their individual rights against self-incrimination. If they don't want to speak during the, but they should appear, because if they don't appear and they having been issued the subpoenas, then one of us may be compelled to move to cite them in contempt of this committee. Just for the information of Attorney Santos. Thank you. I submit, Mr. Chairman, but like I said, if they are not medically cleared to attend today's proceedings, Mr. Chairman, I cannot physically bring them in today's proceedings. But what I could ask them right now, or perhaps some of their personnel, is to bring proof that why they cannot be present today. Okay. Sige lang. Basta lalabas ang katotohanan dito. Pwede naman siguro sila mag-online. Pwede ba sila i-online mo kung positive sila? Pakita natin dito. At diyan natin sila kausapin. I would try to inquire, Mr. Chairman. I would try to inquire. Okay. Salamat. Maraming salamat, Atty. Ha? Thank you po, Mr. Chairman. Alias RV, meron ka pang gustong sabihin? Wala na po. Yun lang. Apo. Kapitbahay mo o kababaryo mo yung nawawala? Pareho kayong taga-Tanay Rizal, di ba? Bali po, si James po at saka si Velasco, nakasama ko po sa farm ni Inonog. Tapos po, Taga saan ka nga? po, Taga saan ka? taga Sampaloc, Tanay Rizal po. Sampaloc, Tanay Rizal. Tapos yung mga most of them, yung itong nawawala, Sampaloc, Tanay Rizal din. Apo, So, isang baryo lang kayo, isang barangay. apo. Magkakilala kayo doon. Bali po, nagkakilala po kami niyan sa farm po ni Inonog. Nagtrabaho po ako dati kay Inonog eh. Okay, thank you. Salamat po. Sa IDJ, before you